Ang tema po ng ating pag-aaral gabi-gabi ay tagumpay ng pag-ibig. Siguro po sa inyo ay merong mga nabigo sa pag-ibig, merong mga wasak ang puso, may mga hiwalay, may mga iniwan. Pero ngayong gabi ay gusto ko pong sabihin sa inyo, pag-aaralan natin yung meron po pala sa atin ay hindi nangiiwan. Okay? Ang title po ay Mahal Kita Maging Sino Ka Man. Siguro po ito kinanta ninyo noon sa panahon ni Ray Valera. Ano po? Ako po ay maglilimang taon na po halos dito sa Manila. Kami po ng aking pamilya ay taga Cavite. Linggo-linggo, halos araw-araw, makaluwahan. Kami po yung bumubiyahe papunta po dito sa Manila. At ako po yung district pastor po nila, si Pastor Yung Angeles. Ako po ay 42 years old. Okay? Opo, ang sabi ng misis ko, ang pangalan daw niya ay Mary Lynn. Sabi ko po, yes, I do. Ito yung napangasawa ko po siya. Sa akin pong paggagala sa paligid-ligid, ay ako po ay naawa sa mga tao na wala pong matulugan, lalo na po ngayong umuulan na po. At hindi lahat ng tahanan ay kagaya dito po sa inyo na maganda, ang lalaki. May mga tahanan po na masasabi natin na hindi komportable. At kung tayo titingin sa hapagkainan ng mga tao, ay hindi natin masasabi lahat ay talagang nakakakain ng maayos. At darating ang isang gabi na tayo ay luluha sa mga nararamdaman natin sa ating buhay. At ang tao ay nagtatanong, at nag-iisip, kung ang Diyos ba talaga ay pag-ibig, bakit niya hinahayaan na ang tao ay naghihirap? Kung Diyos ay pag-ibig, bakit ako lumuluha? Bakit ako nasasaktan? Bakit merong naghihiwalay na pamilya? At bakit merong nawawasak na tahanan? At alam ko po, dito po sa Manila, ang alam ko po, ang mga tao ay talagang mapagmahal sila sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga tao dito talaga ay merong mga deboto sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman hindi ko sa inyong mahirap ayain na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Dahil alam ko kayo, hindi mapipigilan taon-taon kayo talaga inananasa sa Panginoon, di ba? Hindi lamang po yan. Makikita rin po natin sa mga kalsada. May mga tao kayo sa ibang pananampalataya na nangangaral na gaya din po ng inyong lingkod tungkol sa ating Panginoong Jesus. At meron din po, nangangaral ay saan, merong extra challenge nga lang, sila po ay tinutulig sa pangangaral. At marami pa rin po sa pangangaral na ito, kahit marami nang nakakapakinig, sa dinami-dami ng pag-aaral, ng pananaliksik, ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa Facebook, sa YouTube, sa TV, sa radyo, ay marami pa rin taong uhaw at gutom sa salita ng Panginoon. At tayo ba ay parang nagsasabi na sino ba talaga yung Diyos na ating sinasamba? Siya ba yung Diyos lamang yan sa langit at hinahayaan niya ang ating buhay na nawawasak at namamatay at nawawalan tayo ng pag-asa sa ating buhay? O kaya ang pananaw natin sa Panginoon ay parang isang Diyos na mayroong sniper gun at titignan kung sino yung nagkasala at papatayin. Nung ako po'y bata pa, ganyan ang aking pagkakilala sa aking Panginoon. At matatanong natin, where is God when I need Him most? Okay? Ang tao po'y nagtatanong, nasaan ang Diyos? Nung bata pa ako, naghiwalay ang nanay tatay ko. Nasaan ang Diyos? Nung nakita ko ang nanay ko, umiiyak ng madaling araw. Humahabulbol ang aking nanay at tinatawa kanyang nanay. Sabi niya, nanay po, alam niyo po, ako'y nagtutrauma. At makikita natin, yung mga tao na nasadlak sa bisyo, na hindi na makakawala at nananalangin sa Diyos, Panginoon, iligtas mo ko sa tiyak na kapahamakan. Bakit? Walang kapangyarihan ng tao na baguhin ang kaniyang sarili. Alala ko yung kwento ng palaka. Gusto niyang tumawid sa ilog. Madali lang sa kanya. Pero yung alakdan, gusto din niyang tumawid. Pero hindi siya makatawid. Kasi malulunod siya. Sabi niya po sa palaka, pwede bang pasakay sa likod mo? Anong po ang sabi ng palaka? Ayoko nga. Pupusukin mo ko pareho. Ang sabi ng alakdan,
pag tinusok kita, patay din ako. Diba? Logic. Sabi ng palaka, sige, sakay ka na. Nasa kalagitnaan ng paglangoy, tinusok. At ang sabi ng palaka ay, bakit mo ko tinusok? Usapan natin hindi. Ang sabi ni Alakdan, I'm sorry. It is my nature to sting another species. Mga kapatid, it's our nature. Hindi natin kayang labanan ng bisyo. Hindi natin kayang labanan pagmumura, kasama na ugali, ang kademonyuhan, ang kawalang hiyaan. Bakit? Kasi pinanganak tayo na malayo sa ating Panginoong Diyos. So, aking pagpapatuloy. Ang tanong, nagkukulang ba sa akin ang Diyos o ako ang nagkukulang sa Panginoong Diyos? So, magandang katanungan po ito sa gabing ito. Ang sabi po ng pahayag, 1:3, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Mga kapatid, ito mapalad ako, bumabasa ako. Mapalad kayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Pero mas mapalad po yung tumutupad. Walang kwenta yung basa, walang kwenta yung pakikinig. Pero hindi tayo natupad sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya kami po inapunta sa inyo dito. Naglagay po kami ng tolda para po pag-aralan natin gabi-gabi ang mahalagang katanungan sa buhay ng tao. Ayoko pong aalis ako sa distrito ito na hindi ko man lamang po na ipahayag ang kalooban ng Diyos sa inyo. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na hindi po kami sadyang dinala dito ng aming sarili lamang. Merong makapangyariang kamay na nagdala sa amin dito para sa oras na ito ipahayag ang salita ng Panginoon. Gabi-gabi, pag-aaralan po natin sa mga susunod na gabi, saan na pupunta ang patay? Ako at ikaw ay mamamatay. Anong mangyayari sa akin pag namatay? Meron bang impyerno? Meron bang langit? Ano ngayon ang ginagawa ng mga kamag-anak ko na nasa libingan? Susunod pong gabi na mga pag-aaralan pa natin, Signs of the Times. Totoo ba na mawawasak ang sanlibutan? Totoo ba na magwawakas na yung panahon? Totoo ba na atakin tayo ng kalaban natin sa ibang bansa? Totoo ba na magkakaroon ng gabigwan, ng malakas na mga lindol, o kaya ng malakas na tsunami? Anong mangyayari sa uling panahon? Nagaganap na ba talaga yung mga hula sa Biblia ng gera, ng mga pagdilim ng langit, o ng buwan, o ng paglaglag ng mga bituin? Ano ang sinasabi ng banal? So ito yung hula natin pag-aaralan sa susunod na gabi. Susunod po natin pag-aaralan, totoo ba na darating si Kristo? Totoo ba yung kanyang pangako na muli siyang babalik at kukunin niya yung kanyang mga banal? Pag-aaralan natin, paano darating si Kristo? Kailan at saan at kung ano pa man pag-aaralan natin. Susunod po ng mga gabi pa, bakit naganap ang patayan? Sabi sa akin ng kamas kanina sa motor, Pastor, dito yung may binaril. Siguro alam niyo yun po. Baka tayo po minsan ay makasalubong ng ito. Anong gagawin natin? Bakit ganito? Bakit yung mga bakot ang tataas? Bakit may mga kuryente? Bakit may mga bubog? Bakit tayo may mga padlock sa bahay? Bakit? Dahil may nakalimutan ng tao. Yun ang pag-aaralan natin. At susunod po, kung ang araw ng Sabado ang tunay na Panginoon sa Biblia, sino nagpalit ng araw ng pagsimba mula sa Sabado papunta sa Linggo? So ito po isa sa mga the best na malalaman po natin katotohanan na magbubukas sa ating isipan. At ang pinakauling the best sa Friday po, paano magsimulang muli, Pastor? Alam niyo po ako'y nangangaral dito sa Bataan, merong lalaking lasing, hinugot ang kanyang jungle ball. Ang sabi niya sa akin, Pastor, tumigil ka sa pagsasalita, pag hindi, tatagayin kita. Hindi ako tumigil. Ay, kinuha niya talaga, inabot niya. Nagtatakbo ko sa barangay hall. Doon kami pinatutulong ng chairman. Tapos, katok siya, ilabas niyo yung mga ngaral nyo. Eh, paglabas ng namin, leader namin, meron siyang tato dito na triangle. Kung samahan ba yun? Guardian. Guardian din pala yung nabawala. Magkaba ako, gano'n pala tayo Sige, uwi na ako. Uwi siya. Kinabukasan, dinala ko yung gitara ko, kinantahan namin, pagkanta namin, umiiyak. Sabi niya, alam niyo, Pastor, kung bakit ka ito gustong palayin? Hindi ko makontrol yung damdamin ko sa tuwing naririnig ko ang pangalan ni Jesus. Gusto kong magbago pero hindi ko kaya magbago. May pag-asa pa ba ako? Good news. Sabi ko, tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso. Hindi ko magbabago na yung sarili ko, ang Panginoon ang may kakayahan, baguhin ka. Sabi nga ng kante, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Hindi kasi tayo yung pinagmumula ng bait. Kaya,
Mga kapatid, mga kaibigan, huwag niyong sansalain ang Holy Spirit pag nangungusap sa inyong puso. Itago ka ng Panginoon sa Holy Spirit, nawa ang siyang kumausap sa inyo. Kaya po gabi-gabi, ang pag-aaralan po natin tagumpay ng pag-ibig. Paano ba naging matagumpay ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Ito po ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa makasalanan. At kasabihin niyo, Pastor, bakit sa makasalanan lang ba nagmamahal ang Diyos? Pati po sa matuwid, tsaka sa hindi matuwid, nagpapaulan siya at nagpapaaraw siya. Ibig sabihin, mahal ng Diyos lahat ng tao. Pero, gusto ko kayong dalhin sa isang kasaysayan sa parabola sa Lucas 15:4-7. Ito po yung pinakauling kasaysayan. Sinabi po ng Bible, meron daw pong shepherd na nag-aalaga ng 100 tupa. Ang tupa na ito ay mahal na mahal ng shepherd. Inaalagaan niya, inaalagaan, inaalalayan at kanyang dinadala sa magandang pastulan, pinapakain ng malinis na pagkain, at pagkagabi ay kanya itong binibilang. Datapwat isang gabi na wala ang isang tupa. No? Ang sabi sa Mateo 18:11, sapagkat ang anak ng tao na parito upang iligtas ang nawala. Ang inililigtas ng Diyos ay yung mga nawawala. Ang inililigtas ng Diyos ay yung mga napapahama, yung mga makasalanan, yung mga tampalasan, yung mga walang kwentang tao sa mundong ito. Iniiwan niya yung matutuwid dahil gusto nang iligtas ng Panginoon ang mga masama. At ang tupang ito, gusto niya talagang lumayo sa Diyos. Alam niyo po, minsan, tayo masuwayin. Kusang lumalayo tayo sa Panginoon. Tamad tayo mag-pray, tamad tayo magbasa ng Bible. Pag may dala tayong Bible, corny ka, Pastor. O corny ka, ayaw ka namin kasama. Gusto namin ang dala mo ay red horse. Okay? Ayaw makilahok sa gawain, nahihiya, mag-pray. Di ba? At ang Panginoong Diyos ay hindi napapagod. Humahatol sa mga kagaya natin. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, ang isang katotohanan sa parable na ito ay hindi ka susukuan ng Panginoong Diyos. Gaano ka man kasama. Hindi ka niya pababayaan na mapunta sa impyerno na hindi niya ipinakilala ang pag-ibig sa inyo ngayong gabi. Sapagkat alam ng Panginoon na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Tinubos ka ng Kanyang dugo. Ipinako siya sa krus. Nakita niya na ang isang kagaya mo at kagaya ko ay may kakayahan at kapangyarihan na sumunod sa Diyos sapagkat ikaw ay Kanyang anak. Nadumihan ka lang pero hindi ikaw yung dumi. Hindi ka lamang napansin pero ikaw ay papansinin ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi po, alam ng Panginoon kung gaano tayo mahina, alam ng Panginoon kung gaano tayo karupok, alam ng Panginoon na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang Diyos sa iyo, buhay. At alam niyo po, ang buhay na wala sa Panginoong Diyos ay isang miserableng buhay. Alam niyo po yung tao, para siyang void. Kahit po lagyan mo yan ng pera, hindi yan makasasapat sa kanya ba? In fact, yung maraming pera, hindi makalakad basta-basta yan, di ba? Saan ko ilalagay yung pera ko? Di ba? Pag marami kang pera, hindi ka basta-basta makapaglalakad. Kapag ikaw ay businessman, marami kang security guard. At yung voidness na to, na feeling na to, ay hindi kayang kapalan ng pera. Sa pakatwid, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos po ay nagbigay ng pera sa tao para maglingkod yung pera sa tao at hindi ginawa ng Diyos yung tao para maglingkod sa pera. Hindi yung ginawa ng Panginoon nang sa ganon makalimutan natin ang Panginoon. At ang iba pang tao kanilang ginagawa, pinagpapalit nila ang Panginoon para sa kanilang boyfriend, para sa kanilang asawa, para sa kanilang mahal sa buhay. Pero yung kanilang pinagpalit ay pinagpalit din sila. Kaya sasabi ng Panginoon, sabi ko sa iyo kamu muna yung mahalin mo. Kilala ko kasi yung mapapangasawa mo, ako yung gumawa sa kanya. Kaya kong dalhin yung taong tama para sa iyo. Alam mo si Satanas, dinadala niya yung mga taong hindi match. Nang sa ganun, masira yung ating community. Laging nag-aaway, laging nagsisigawan. Hindi po sapat na meron tayong kapartner at habang buhay na yun. Kilala niya po ito, si Celine Dion. Napakasikat po niya, pero hindi po ako natutuwa sa nangyari sa kanya. Nagkaroon po siya ng sakit sa mga panahon na ito na hindi niya po kayanin araw-araw. Sumisigaw siya at umaaray sa sakit. That means, yung tugatog ng kasikatan na iyong mararating, ikaw din ay tabagsak someday. Ibig sabihin, that's only
permanent. Hindi siya temporary, hindi siya permanent, temporary siya. Sabi po sa Lucas 12:15, sinabi sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi kasaganaan sa mga bagay na kanyang tinatakilik. Gaano man kalaki yung bahay, gaano man kayaman ng iyong pera, gaano man kadaming pera sa iyong Gcash, sa iyong bank account, pero ang iyong kaluluwa na may ibubulid sa impyerno, anong pakinabang mo? Sabi ng banal na kasulatan. Kung titingin po tayo sa mga pangako ng tao, karamihan sa mga pagmama sa mundong ito may kapalit. Kapag maganda ka, kapag guwapo ka, sasagutin kita pag may pera ka, o kaya pag sikat ka. No? O kaya pinili kita kasi masugid kang manliligaw sa akin compare sa iba. Pero ang pagmamahal ng Panginoon, sabi ko ay, for God so loved the world. Hindi niya sinabing, for God so judged the world. Hindi niya sinabing, for God condemned the world. Ang pagmamahal ng Panginoon, despite everything, I love you. Kahit na broken promises na ang pinagagawa mo, kahit ikaw ay maloko, kahit ikaw ay nagtutungayaw, kahit ikaw ay walang hiya, kahit may mamamabay tao, ang sabi ng Panginoon, I love you still. Ganyan ang Panginoon magmahal. Ikaw, magkasala ka lang sa asawa mo, di ba? Hindi na yung kakalimutan. Nababae ka nga eh. Diba? Meron kang makachat na iba, nahuli kita eh. Sira na, wala na, mahirap na ibalik. Dahil tao tayo. Ganitong tao. Pero ang Diyos, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ang Panginoon, hindi ganun magmahal kagaya ng sa tao. Ang tao may kondisyon, pero ang sa Diyos, walang kondisyon, mahal ka niya. Hindi mo kailangan maging perfecto bago mo maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon sa iyong buhay. Pero hindi niya sinabi magpatuloy ka sa pagkakasala. Ang ibig ko lang sabihin, hindi hindrance ang kasalanan para hindi ka mahalin ng Diyos. No. And we know that there is a struggle within sa atin, no? Sabi po sa Romans 5:8, when we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo. Kaya kapag naunawa po natin yung importansya ng pag-ibig ng Diyos, hindi na tayo manlilimos ng pag-ibig sa ating kapwa. God's love will change us. Hindi na muli magbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa gabing ito, mga minamahal na kaibigan, hindi na magbabago ang pananaw sa Diyos. When you meet God, it will never be the same again. No? Ang tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Gusto ko po kayong dalhin sa isang senaryo sa aking pagtatapos, kung saan si Judas ay pinagkanulo ang ating Panginoong Jesus sa hardin. Pagkatapos na siya pinagkanulo, ay dinala siya sa mga tao para libakin, para siya ay parusahan at saktan. Pagkatapos ay nilapit siya kay Poncio Pilato. Sabi ni Poncio Pilato, wala siyang kasalanan. Masdan natin ang Panginoong Jesus na sinuotan ng koronang tinik. At samantalang siya'y hinahampas ng latigo na walang bilang, gayon pa may pinaho ang kanyang mga kamay ng malalaking pako. Hindi lamang kanyang kamay, pati ang kanyang mga paa. Masdan natin ang Panginoon na nagdurusa, na nakabayubay sa krus, at nagsasabing, unat kamay, anak na makasalanan, minamahal kita. Masdan natin ang pagdurusa ng Panginoon at sabihin kung hindi ka mahal ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And that's the last message on this planet Earth. Bago siya dumating, gusto niya sabihin na mayroong pagpapatawad sa iyong kasalanan. Walang kasalanan na sobrang layo na hindi niya kayang patawarin. Walang kasalanan na sobrang lalim na hindi niya kayang abutin. Mga kapatid, may pag-asa tayo. May tagumpay sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. And as I end, I present to you Christ, the living sacrifice of our Lord Jesus Christ is His life. Tanggapin niyo siya. Huwag niyong hayaang matulog kayong gabi na hindi niyo tinanggap sa inyong puso at nakilala ang ating Panginoon. At bukas sa ating pag-aaral, mas makakilala niyo pa ang Panginoon sa atin sa gabi-gabi. Sana po kayo na-bless, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.